May isang salita na kapag binitiwan mo sa harap ng isang babae, titigil ang mundo niya. Hindi ito, I love you. Hindi rin ito, ang ganda mo. Sa katunayan, ang salitang ito ay kapaligtaran ng mga linyang paulit-ulit na niyang naririnig araw-araw. Habang ang ibang lalaki ay nag-uunahan sa pagpapa-impress, may iisang salita na kayang mag-reset ng tingin niya sa iyo. Mula sa pagiging option, magiging palaisipan ka. Mula sa pagiging background noise, magiging sentro ng atensyon. Isa itong psychological cheat code, isang pattern interrupt na bumabasag sa validation na nakasanayan niya. Pero mag-ingat ka. Kapag ginamit mo ito ng mali, magmumukha kang insecure, bastos, nagpapapansin. Kapag ginamit mo ito sa tamang timing, tamang tono, at tamang frame, mapapaisip siya buong gabi. Mapapatanong siya sa sarili niya. Sino ba talaga tong lalaking ito? Hindi ito larong pambata. Hindi ito para sa lalaking takot mawala ng approval. Tanong ko sa iyo ngayon, handa ka na bang malaman kung ano ito? Bago ko ibigay ang salitang ito, kailangan malinaw tayo. Hindi ito para sa manipulative boys. Hindi ito para sa lalaking gagamit ng psychology para manakit o maglaro ng emosyon. Ito ay para sa lalaking may self-control. Para sa lalaking kayang kontrolin ang sarili bago kontrolin ang sitwasyon. Kung ang habol mo ay cheap validation, hindi ito ang channel para sa iyo. Pero kung ang habol mo ay respeto, tunay na attraction, at emotional mastery, nandito ka sa tamang lugar. Dito, pinag-uusapan natin ang aral mula sa Stoicism, ang disiplina ng isip, kontrol sa emosyon, at paninindigan sa sariling halaga. Hindi ka magiging makapangyarihan sa paningin ng iba kung hindi mo muna makontrol ang sarili mo. Kaya kung seryoso ka sa pag-level up, i-click mo ang subscribe at notification bell. Sumama ka sa komunidad ng mga lalaking pinipiling maging kalmado, matatag at hindi madaling ma-shake. At i-comment mo ngayon, game. Gusto kong makita kung sino ang mga handang umangat hindi bukas, hindi next week kundi ngayon. Module number 1. Ang pagkakamali ng mga madaldal. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking turn-off ng mga lalaki sa modernong panahon. Ang pagiging masyadong madaldal. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng karamihan kapag kaharap ang babaeng gusto nila? Resume mode. Biglang nagiging walking LinkedIn profile. Alam mo ganito kalaki kita ko. Ako ang paborito ng boss ko. Miss na kita, hindi ako makatulog. Bragging. Oversharing. Emotional dumping. Bro, makinig ka. Sa sandaling magsimula kang magbenta ng sarili mo, para kang salesman ng mumurahing produkto sa bangketa. Yung tipong hinahatak ka para lang tumingin kasi alam niyang walang bibili kung hindi siya mag-iingay. Ganyan ang energy ng lalaking desperado. At ang mga babaeng may mataas na value, pagod na sila sa ingay. Sanay na silang marinig ang ganda mo. Ako bahala sa'yo. Anything for you. Narinig na niya yan sa guard sa mall, sa office simp na uhaw sa pansin. At lalo na sa mga manyakis sa comment section na puro heart emoji ang alam i-type. Kapag pareho ka ng sinasabi ng lahat, nagiging generic ka. Background music ka lang sa buhay niya. Para kang commercial sa gitna ng paborito niyang palabas. Nakakairita. Gusto niyang i-skip. Ito ang core lesson. Ang attraction ay hindi nakukuha sa pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Hindi ito nakukuha sa pagiging fan. Ang attraction ay pattern interruption. Habang ang karamihan ay lumalapit sa kanya na nakaluhod, ikaw lalapit na nakatayo. May dignidad, may sariling paninindigan. Kung gusto mong tumatak sa isip niya, kailangan mong gumamit ng salitang hindi niya inaasahan. Module numbers 2. The push and pull formula. Makinig ka mabuti dito. Ang push lang, magmumukha kang jerk. Ang pull lang, magmumukha kang simp.
Pero kapag pinagsama mo ang push at pull, nagkakaroon ng tension. At ang tension ang ugat ng attraction. Ganito ang mechanics. Push muna. Hindi ko masyado gusto yung dress mo. Boom! May konting friction. May konting ego hit. Hindi niya inaasahan yan. Pero, wag kang titigil doon. Pull! Pero yung confidence mo yung nagdadala. Yun ang gusto ko sa'yo. Ngayon, anong nangyari? Mula sa maliit na sakit, papunta sa relief. Mula sa doubt, papunta sa validation. Pain, relief, emotional spike. At tandaan mo ito, mas naaalala ng tao ang roller coaster kaysa sa flat na kalsada. Kung puro papuri ka lang, predictable ka. Kung puro kritisismo ka lang, toxic ka. Pero kung marunong kang magtulak at humila sa tamang timing, nagiging emosyonal na experience ka. At ang experience ang hindi madaling kalimutan. Module number 3. The real nuclear word. Hindi. Ito na. Ang tunay na nuclear word. Ang salitang ipinagbabawal. Hindi. Simple. Maikli. Pero napakalakas. Hindi ito sigaw. Hindi ito galit. Hindi ito pagmamataas. Ito ay sistematikong paghindi. Kalmado. Diretso. Walang emosyon. Sa mundong puno ng yes men, sa mundong ang karamihan ng lalaki ay laging sumasang-ayon para lang hindi siya magalit, ang salitang hindi ay parang kuryente. Nakakagulat. Nakakagising. Bakit ito gumagana? Kapag nagsabi ka ng hindi, nababasag ang ego loop. Nagkakaroon ng status shift. Ipinapakita mo na may standards ka. Ipinapakita mo na may sarili kang mundo. May sarili kang oras. May sarili kang priorities. Hindi ka umiikot sa kanya. Ikaw ang may direksyon. Ngayon, eto ang push face, ang rejection energy. Halimbawa, pick me up. Karaniwang lalaki. Sure, on my way. Ikaw, hindi. May ginagawa ako. Diretso, walang drama. O kaya, like mo dress ko. Karaniwang sagot. Ang ganda mo. Ikaw, hindi masyado. Mas bagay sa'yo yung dati. Boom. Sa isang segundo, binasag mo ang expectation niya. Ano ang effect nito? Nawawala ang entitlement. Napipilitan siyang mag-invest. Napapaisip siya kung nasaan siya sa standards mo. At tandaan mo, sa sandaling hindi ka madaling makuha, dun ka nagsisimulang magkaroon ng halaga. Module number 4. Execution Mechanics, High Value Delivery. Ngayon, makinig ka mabuti. Hindi sapat na alam mo ang salitang hindi. Ang tunay na power, nasa delivery. Isa, Stoic Delivery. Dito papasok ang prinsipyo ng Stoicism, ang aral ng mga pilosopong tulad ni Epictetus. Ang tunay na lakas ay kontrol sa sarili. Kapag nagsabi ka ng hindi, kalmado ang tono. Walang galit, walang inis, walang emosyonal na pagsabog. May bahagyang ngiti, diretsong eye contact. Walang overreaction. Hindi ka nanginginig, hindi ka nagdadalawang isip, hindi ka umaatras. Bakit? Dahil ang tunay na power ay nasa katahimikan. Ang lalaking sumisigaw, naghahabol at nagpapaliwanag mahina. Ang lalaking kalmado, tahimik. Pero matatag yun ang may control. Power equals silence. 2. No explanation rule. Tandaan mo ito. Ang hindi ay isang kumpletong pangungusap. Walang kasunod na nobela. Walang apology tour. Nice guy mentality. Hindi ako pwede kasi .traffic kasi. May kailangan kas. Over-explaining. Paghingi ng tawad. Paghanap ng approval. Pero ang king mindset, nagde-decide. At gumagalaw. Walang paliwanag na parang bata na nagpapaalam sa magulang. Kapag nag-explain ka ng sobra, parang guilty ka. Kapag kalmado kang tumanggi at tumigil doon, nagkakaroon ng misteryo. At tandaan mo, mystery is more powerful than justification. Mas malakas ang hindi niya alam kaysa sa mahaba mong dahilan. 3. The takeaway. Ito ang madalas makalimutan ng marami. Pagkatapos mong magsabi ng hindi, bumalik ka sa mission mo. Huwag kang tumitig para maghintay ng reaksyon. Huwag kang mag-follow up. Huwag kang maghabol.
Ipakita mo na ang buhay mo ay hindi umiikot sa kanya. Ang frame mo dapat malinaw. Mas mahalaga ang purpose mo kaysa validation niya. Kapag nakita niyang hindi ka madaling ma-access, doon nagsisimulang tumaas ang value mo. Dahil ang lalaking may direksyon, hindi kailanman naghahabol ng atensyon. Module number 5, Sample Scenario Breakdown. Gawin nating practical. Ito ang actual na sitwasyon. Siya ang nag-initiate. Tara, kape tayo tonight. Ngayon, karamihan ng lalaki, automatic ang sagot. Sige, anong oras? Saan? Excited. Available agad. Parang walang ibang ginagawa sa buhay. Pero ikaw, kalmado, diretso. Hindi ako pwede tonight. May tinatapos ako. Maybe next time. Walang emoji. Walang mahabang paliwanag. Walang please understand. Pagkatapos mong sabihin yon, tumahimik ka. Huwag kang mag-follow up. Huwag mong tanungin kung okay lang ba siya. Huwag mong habulin ng kailan ka free. Let silence do the work. Doon magsisimula ang tunay na epekto. Sa loob ng isip niya, iikot ang tanong. Sino to na mas mahalaga ang ginagawa kaysa sa akin? Seryoso ba siya sa priorities niya? Bakit hindi siya tulad ng iba? At sa sandaling magsimula siyang magtanong, doon nagsisimula ang hook. Hindi dahil tinanggihan mo siya, kundi dahil ipinakita mong may sarili kang mundo. At ang lalaking may sariling mundo, hindi basta-basta nakakalimutan. Module number 6, Cycle Reframe. Mahalaga. Ito, bago natin tapusin, kailangan malinaw ang isang bagay. Ang tinuturo ko sa iyo ay hindi para sa manipulation. Hindi ito para sa ego games. Hindi ito para sa emotional abuse o panlalaro ng damdamin. Kung ang goal mo ay manakit, magpaikot, o magparamdam ng insecurity sa babae, mali ang direction mo. Ito ay para sa boundaries. Ito ay para sa self-respect. Ito ay para sa emotional control. Ang tunay na lalaking mataas ang value ay hindi nananakit. Para maramdaman ng power, kinokontrol niya ang sarili niya. May standard siya. May limitasyon siya. At kaya niyang tumanggi nang hindi nagagalit. Kapag marunong kang mag-set ng boundaries, tinuturuan mo ang ibang tao kung paano ka dapat tratuhin. At tandaan mo ito. Ang pag-ibig na walang respeto ay panandalian. Pero kapag may respeto muna, doon nagsisimula ang tunay na attraction. Respect first. Attraction follows. Ngayon, hindi ito matatapos sa panonood lang. May hamon ako sa'yo. 40-hour challenge. Sa loob ng susunod na 2 araw, mag-practice ka ng isang malinaw na hindi. Isang beses lang. Kalmado. Diretso. Walang paliwanag. Mag-practice ka rin ng isang medyo. Isang controlled na push. Isang maliit na pattern interrupt. Pero tandaan, stay calm. Walang emosyon. Walang yabang. Walang attitude. Obserbahan mo ang pagbabago ng dynamics. Paano nag-iiba ang tono niya? Paano siya mas nag-i-invest sa usapan? Paano siya mas nagiging curious? Huwag mong pilitin. Gawin mo lang at panoorin mo ang shift.